Dalawang low pressure area kasama si 96W tinanggal na sa listahan ng ating tropical cyclone sector. Pero si 98W nanatili sa karagatan ng Brunei. Hindi pa rin ito makaapekto sa bansa. Sa Luzon at Visayas, patuloy pa rin makakaranas ng mga kalat-kalat na mga moderate and some heavy showers. Pinag-iingat sa posibleng pagbaha, kabilang na ang Palawan at Kalayaan Group of Islands. At winter solstice, mamayang hapon na yan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, December 21, 2024. Ang oras nating boyfriend umaga ay alas 11:16 na ng umaga. Well, patuloy pa rin tayo na magiging maginaw ang ating paligid, overcast and gloomy sa bahagi pa rin ng Metro Manila, ilang bahagi ng South Luzon at North Luzon, bunsod pa rin ng umiiral na ating na malakas na amihan. At dahil dyan sa salubungan pa rin, ay meron pa rin tayong shear line na umiiral dito sa silangang bahagi pa rin ng Luzon area. Kaya lang, medyo scattered na po at mahina lamang kasi yung daloy ng istelis natin, kaya hindi masyado halatado yung shear line natin. Pero magpapatuloy pa rin yung shear line dito sa silangang bahagi ng bansa. Kaya nakakaranas tayo ng mga ilang pagkulog at pagkidlat dyan sa silangan ng Aurora region at ilang bahagi ng Bicol region, ha. Ganon din sa may Visayas, nakakaranas din kayo ng mga pagkulog at pagkidlat. So, tuloy pa rin ng remnants ng low pressure area, kasabay na rin ng malawakang trap o surface trap. Mula sa ating Doppler radar ay makikita naman ang medyo may mga water vapor, pero karamihan light drizzle rains lamang ang medyo umiiral at kanina pang umaga ay nakaranas tayo sa Metro Manila ng mga light drizzle rains. Normal po yan dahil kapag sobrang bigat na punong saturation sa paligid, busod na rin ng malamig na amihan, ay minsan bumabagsak yan. Pero mapapansin nyo, mga gawisik lamang ang bumubuhos and then kumakalma din kaagad. Hindi kagaya sa bahagi ng South Luzon at Visayas na nakakaranas ng mga moderate and heavy rain showers. So tuloy-tuloy na yan hanggang sa araw na yan ng Pasko. So importante magdala po ng payong para sa mga uulanin, lalo na sa katimugang bahagi ng ating bansa. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, mahangin sa amin at overcast base sa aking weather station dito sa amin sa Caloocan. So, medyo mabugso lamang yung ating amihan. At patuloy pa rin tayo makakaranas ng gloomy na panahon hanggang yan sa buong bahagi ng Luzon dahil nga po sa very foggy na po dahil nga po yung ating amihan malakas na rin. Sa labas na presyo na tala na aking weather station kaninang 8:15 AM, pinakamababa na ang 25 degrees Celsius na naitala dito sa amin sa Caloocan. At kahapon na natiling mababa na nasa 31.3 degrees Celsius na which is pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan. Kahapon po yan ng hapon at 2:07 PM, meaning manatiling mababa ang aming heat index, nasa 38.7 degrees Celsius lamang ang aming pinakamataas na init pandamana. Itatabi naman natin sa PH streams in past 24 hours, nangunguna pa rin sa maalinsangan o mainit na temperatura ang San Jose, dyan pa rin sa bandang Oriental, Mindoro, na nasa 33.8 degrees Celsius, na pinakamataas na temperatura sa bansa, at sa Baguio City, nasa 15.6 degrees Celsius, ang pinakamababang temperatura nila. So, napakalamig na, o mas malamig-lamig na ang temperatura dyan, lalo na sa bandang Benguet. Sa inyo na naman, ang Borongan Eastern Samar, patuloy pa rin silang inulan ng hanggang violent rain showers, na sumutotal of 159 mm na total rainfall. Sa amin, sa Caloocan, ngayon lamang, umulan kami, light drizzle rain sa 0.6 mm. So, baliwala po yan. At kung ipagbabase naman natin ng outside humidity, napataas po ng ating outside concentration. 81% po ito, bumaba ito ng 5% since last hour. So halos na 90% po ito, napakataas ng saturation. Well, normal po yan dahil meron nga po tayong malamig na paligid dahil sa amihan. Katamtaman ng ating atmospheric pressure pa rin na nasa 1,009 hectopascals at mabagal lamang itong bumababa since last hour. Naratiling low tide po tayo within 14 hours. So, ang magiging concern na lamang po natin kung sisilipin po natin yung global assessment monitoring for significant wave height, ay totally bawal po pumalaot dahil gaya na ating mga report ng mga nakarang araw,
ay umaabot nga po sa hanggang 2.5 meters ngayon ang alon dyan sa buong silangang parte ng bansa pa rin. Ganon din sa may bandang kanluran, especially sa buong Northern Luzon, sa Baybayin, delikado pong pumalaot sa mga malilit nating mga mangingisda. Napakalikot po at mataas po ang gale warning dyan. Kung sisilipin nyo rin sa report ng Pag-asa, nakataas din ang gale warning. So sa buong bahagi ng silangan ng bansa, maalon talaga. So yung mga bumibiyahe pa rin sa mga Roro na tumatawid ng Bicol Region hanggang Northern Samar, asahan po ha yung mga sensitibo na madaling mahilo sa biyahe. Pagka tumatawid ng Roro, at least mayroon na po kayong idea pa rin. Tuloy-tuloy po yan na magiging medyo roughy ang karagatan po. Dahil malakas po ang hangin natin sa silanganan, kasabay na rin ang ating hangin-amihan sa Hilaga na nagbabanggaan, kasabay din ng mataas na alon. Pero mababa yung ating tide levels. So wala po tayong high tide. Yun lamang ang medyo kagandahan. So yung mga mas malapit sa may pangpang, typically mabababaw na po yung level dyan. Mga bandang after 14 hours po o 13 hours pa po, magkakaroon ng high tide. Samantala, meron tayong space weather status, meron tayong at least minor na X-ray flux, ayan, at unsettled geomagnetic field. So, susilipin natin yung report. Nakataas po yung 10 cm radio burst. So, meron tayong bahagyang solar photon flux. Mga minuto lang naman ito. Yung pinaka-peak niya na solar flux units, nasa 229 po ito. Yan. At yung pinaka-latest Perticon-Noon flux, nasa 184 solar flux units. So expected yung 10 cm radio burst magkakaroon ng associated electromagnetic burst dahil po sa tuloy na solar flare. So magkakaroon ng posibleng pagdoble sa kanyang radio blackout. Ibig sabihin niyan, magkakaroon ng mga radio noise. Yung pag gumagamit kayo ng mga two-way radio, magkakaroon ng radio noise po yan, mataas. Typically, apektado dyan yung radio transmission. So mataas po yung ating radio blackout levels. Base dito, umaabot ng at least minor to moderate at 65% yung radio blackout within 3 days. So, yung mga bumibiyahe, lalo na sa himpapawid ngayon, maraming ngayong bumibiyahe. Alam naman siguro ng mga piloto kapag ganyan, unless automatic, iiwasan nila yung mataas na TAC area. So most probably, kung sisilipin natin sa posisyon ng haring araw, ay 1 o'clock yung malakas na burst niya. So meron tayong above normal speed mula kahapon. Yan, umabot ng 515, maximum 547 km per second. Napakalakas po niya. So malakas ang naging impact. Kaya tumaas yung ating sunspot number na umabot ng 148. So medyo may kalakasan ito. Sa ating solar X-ray events, makikita po natin na sa minor lamang. Kanina, nag-maximize ito kaninang 8:38 a.m. at M plus of 1.9 X-ray solar X-ray flux events. Yan. So yung flare class niya M1.9, minor lang naman, pero malakas po yung velocity ng solar flare, kaya nagkaroon tayo ng mataas na 10 cm solar photon flux. Ayan. Pagkabat minor, hindi naman umabot ng S1, so hindi man masyado magiging ikababahala natin gaano ito. Bahagya lamang mararamdaman yung radio noise. So, hindi masyado apektado yung magnetosphere. Kung titingnan natin dito, hindi masyado malakas ang significant impact sa mga minor lamang. Ang mas mostly apektado base sa ating total electron content range ay dito sa may bandang Indonesian Peninsula hanggang sa may bandang Mid-Pacific na po. Hindi masyado sa Pilipinas, mga minor lamang. So, sa mga bumibiyahe dyan na dadaan, probably alam naman na po ng mga piloto at mga nagna-navigate, iiwasan po ang area na yan. So, yung velocity, tumaas po yung stereo A natin dahil nga po sa biglaang fluctuation ng solar photon flux associated na electromagnetic, solar flare, mabutin alos magpa 500 km a second yung kanyang radial velocity in stereo A. Yung sa toward Earth, pataas din, higit 500 din po yung bilis ng solar wind. Ayan o, tuloy-tuloy pa rin. So, tumatama sa Earth,
Bagamat wala tayong D-region absorption dahil wala naman tayong mataas na radio blackout. Hindi naman masyado mataas. So 40 to 80 meter pa rin ang inaasahang noise ng total electron content. Magiging wari na lamang sa mga navigation systems ng bahagya na magkakaroon lamang ng medyo radio noise within 10 cm. Usually, tumatagal yan ng 1 minute. According dito sa data feed ni ng NOAA. Sa ating almanac, ito na pong huling sunrise kaninang 6:16 AM bilang autumn season. Yan na po yung huling sunrise niya. And then, pag sunset niya mamayang 5:32 PM, yan na po yung unang sunset na nasa winter solstice na o yung katatapos lang ng winter solstice. Dahil yung winter solstice, eksakto 5:21 PM po, magaganap po. Yun yung pinakamahaba na, yung pinaka-maximum na haba na ng gabi kumpara sa umaga ng Northern Hemisphere po. So sa mga nagkakalat na winter solstice na po ngayong umaga, ay hindi pa po. Misleading pa po yan ha. Mga mamayang hapon pa po ang pinaka-maximum ng winter solstice. Yung pinaka-maximum na haba na po ng gabi. So, madadagdagan pa po yan yung oras natin, yung sunlight. Mas iikli pa lalo yan mamaya. Mga 5:21 PM po yan. So, malinaw po yan ha. At sisikat po yan mamayang kaninang 6:16 AM rather. At mamaya lulubog ito 5:32 PM. Nakatatapos lang ng pinaka-maximum peak ng winter solstice. Sa moonrise naman ay nasa 68% illuminated, 1 gibos na po tayo. Sisikat yan mamayang gabi pa po at 10:54 PM. At lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 10:50 AM. So medyo kalulubog pa lamang ng ating buwan na nasa negative 9 degree altitude pa lamang. Kalulubog pa lamang ng buwan ngayon. So sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, hanggang bukas na po yan ng linggo, inaasahan po magiging maulap ang ating pahipawin pa rin, very gloomy pa rin tayo at overcast, expected na po yan hanggang araw ng Pasko, at asahan po ang mga chances of rain na nasa 100% po forecast ngayon, at bukas naman na linggo, 40 to 42% nansasan daw na uulanin dito sa Metro Manila. Malakas pa ito, karamihan naman light drizzle rains lamang ang mararanasan natin dito. Kalamihan na yan, ganyan. Mga mahihinang patak lamang ng ulan kasi napaka-saturated na po dahil sa tuloy-tuloy po na amihan. So, yung mainit sa paligid natin sa Metro Manila, napakalamig na. Hindi na masyado nakakapag-saturate kapag yung paligid natin masyado na pong malamig. Hindi na masyado napapangunahan ng mainit dala ng easterlies. Kaya, uulan man, typically mga light drizzle rains lamang ang magiging madalas na uulanin dito sa Metro Manila at karatig hilaga ng Luzon. Hindi kagaya sa may bandang Katimugan, medyo mas mainit ang temperatura, kaya na lamang sa may bandang Visayas at Mindanao, yan, mas madalas, malakas po ang magiging pag-ulan sa kanila kasi mataas po ang temperatura sa kanila. Hindi kagaya dito sa atin, sa Metro Manila, pahilaga na yan ng extreme Northern Luzon. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung pinaka-boundary pin ng shear line, umiiral pa rin dito sa bahagi po ng Luzon. Ayan, kitang-kita naman po. Yung boundary ng malamig na hangin, yan, ng ating amihan, patuloy pa din po yan. Tuloy-tuloy na yan ha, hanggang mag-New Year na yan. At yung ating mainit na temperatura sa ibaba, sa may bandang Southern Luzon, lalo na sa may bandang Visayas at bandang Mindanao, makakaranas pa rin kayo ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan na may pag-inat at pagkulog. Kitang-kita naman sa ating water vapor. At saturated pa rin na hanggang 50 mm o mahigit pa ang water vapor. Ayan o, mula Southern Luzon hanggang Visayas. Damay din ang bahagi po ng Palawan. Makakaranas po kayo ng mga moderate heavy rain and some violent rain showers po dyan. Tuloy-tuloy po yan. Hindi kagaya dito sa bahagi ng Northern Luzon, malamig po ang simoy ng hangin na very haze at maulap po ang papawirin. Pagkaroon man ng mga pag-ulan, napaka mga drizzle light rains lamang ang madalas na iiran. Kung pagbabasa naman natin ang pinaka-satellite imagery mula sa pinaka-rainbow ng Himawari Sat, at makikita naman natin, most of gumi lamang ang iiral pa rin sa buong Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila. Sa may bandang Calabarzon naman at the rest ng Southern Luzon, hindi na natin masyado isa-isahin, then halos stationary gaya kahapon sa report natin, ang magiging mga pag-ulan dyan sa may bandang Calabarzon area. Mga light drizzle rains lamang ang madalas na iiran, so mga some moderate, especially sa buong Calabarzon area at Bicol region na po yan at Mimaropa area. Pagdating sa may bandang Palawan, yan, mas nakakaranas kayo ng matitinding mga malakasang pag-ulan.
Diyan sa may bandang Puerto Princesa. Ngayon, nakakaranas kayo ng kasalukuyan na malakas na pag-ulan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Wala naman masyadong mabundok sa may Palawan, if I'm not mistaken. Hindi naman siguro magkakaroon ng pagguho ng lupa. Dahil yung mga kalupaan naman dyan, yung mga may mga maliliit na burol dyan, naman, matitigas. So, yung pagbaha na lamang ang medyo pag-iingatan ninyo. At meron daw kumalat na balita, medyo huli ko na nabasa yung balita. Hindi ko alam kung sa Palawan yon, may video na kumakalat na mayroong isang tao na nakagat ng buhaya, no? Bit pa ng buhaya. So dahil malakas po ang pag-ulan sa may bandang Palawan, malamang ay medyo agresibo yung mga buhaya po dyan sa paligid. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin. Lalo na sa may Puerto Princesa, pababa na yan ng Batara sa Balabac, kasama na ang Kalayaan Group of Islands. Heavy rain to violent rain showers po ang iira sa inyo dyan. So ingat po ha. Ayan, kitang-kita naman po sa may satellite imagery natin. Yan ang buong Puerto Princesa nakakaranas ng violent rain showers po hanggang dyan sa may bandang Batarasa at Balabac. Ingat na lamang po mga folks. Hindi kagaya sa buong bahagi ng South Luzon, mga light to moderate lamang ang iiral, kabilang na ang buong Bicol region mula Camarines Sur hanggang Sorsogon. May mga ilang moderate and some heavy rain showers na umiiral din sa may bandang Iriga hanggang Legazpi kasama na ang Catanduanes. Hindi naman din nagtatagal yan. Kadalasan, mga light to moderate o light rain showers ang madalas. At sa may Visayas naman ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, mga light to moderate showers sa buong bahagi niya ng Visayas. Mga ilang moderate and some heavy rain showers naman ang nararanasan ng mga taga-Tacloban, dyan sa northern part ng Leyte hanggang Ormoc, ilan sa may bandang Baybay City, pababa ng bandang Sanigo, hanggang dito sa may bandang Southern Leyte ng Liloan at San Francisco. Ingat po sa mga posibleng flash floods as in case kabilang na sa may bandang Eastern Samar region ng Borongan, kabilang na ang buong Catbalogan, pataas na yun ng bandang Dolores. Mga madalas, light to moderate and some scattered na moderate and heavy rain showers mong iiral sa area na yan ng katimugang parte ng Southeastern Samar, patawid na yun ng bandang Northern Leyte. Na binanggit natin kanina, mula Tacloban kasama na pababa ng Baybay. And the rest naman ng central ng Visayas at west coast sa Visayas, mga kalat-karti na pag-ulan, may ilang mga moderate and heavy rain showers, especially sa may bandang Negros Oriental, dyan sa may bandang Bayas, hanggang Dumaguete na po yan, at Siaton. Nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers po dyan, so ingat po sa bilang flash floods, hanggang dito sa may bandang Negros Occidental, kasama na ang bandang Kabangkalan, hanggang Himamaylan. Ingat na lamang po. So sa paligid ng Canlaon, watch out na lamang po kung sakaling ulanin po kayo. Mga light to moderate showers naman ang medyo madalas na uulanin sa may bandang Canlaon. So magkaroon man ng manakanakang heavy rains, ay watch out na lamang, baka biglang magkaroon ng lahar. Kung sakali lang pero sa ngayon naman mukhang wala naman tayo nababalita na nagkaroon ng flow o lava flow, lahar flow rather, dyan sa may bandang Canlaon Volcano. Yung dalas ng Panay Island, magiging maulap din kayo dyan, isolated at scattered rain showers din, madalas. Mga light to moderate lamang ang nakikitaan natin na uulanin sa Panay Island. Dalas naman ang bandang Mindanao, mula sa may bandang Zamboanga Peninsula, mga ilang light to moderate showers din ang iiral, lalo na sa may bandang Zamboanga City at isla ng Basilan ng Tulusulo, and the rest ng Zamboanga Peninsula, mapa Zamboanga del Norte man yan, o mapa Zamboanga del Sur ay mas maulap ang inyong hipaporin, pero mga katamtaman naman ang magiging panahon ninyo dyan. So, in the dark mode natin, as mostly, mga ilang part dito mostly kaudeng iiral sa buong bahagi na yan ng Misamis Oriental, yan, Lanao del Norte, and the rest ng Sorsogon area. Katamtaman po ang lagyan ng panahon, mga ilang part dito mostly cloudy, so mga isolated scattered rain showers po ang iiral at mataas na temperatura na maaaring umabot ng 35 degrees Celsius, so be watchful na lamang po. And the rest naman ng Davao region ay magiging katamtaman din ang inyong panahon. Scattered rain showers lang din, base na rin sa mataas na forecast, mga 70% chance of rain. Kabilang nasa dulo na yan ng Davao Occidental, dyan sa may bandang Jose Aban Santos hanggang Sarangani. And the rest ng bandang Panabo ng Davao del Norte hanggang Davao de Oro, katamtaman din. So medyo mas maaraw sa inyo dyan, kasama na ang Davao City. Pero hindi mawawala ang mga isolated scattered rain showers. And the rest ng Agusan del Sur hanggang Surigao region ay makakaranas kayo ng katamtaman na panahon na may ilang mga isolated and scattered rain showers sa maghapon. Kabilang na ang isla ng Dinagat Island at Siargao Island pa rin.
So, maghapon po, magiging overcast din kayo dyan. Mga kalat-kalat din ng mga ilang light and some moderate showers ang iiral sa may bandang Dinagat at Siargao Island. And the rest naman ng Surigao hanggang Surigao del Sur ay katamtaman din, pero mga parte ng Muslicaw din ang iiral and the rest ng buong Northern Mindanao mula Agusan del Norte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, kasama na ang hanggang dito sa dulo ng Iligan. Sakop na yan sakop pa rin ng bandang Cagayan de Oro. At patawid na yan ng bandang Balo sa upna na po ng Lanao del Norte area. So yung area na yan, magiging overcast and gloomy rin kayo dyan. At asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. So generally, ang buong Southern Luzon hanggang Visayas at ilang parte ng Mindanao, makakaranas kayo ng mga mas mauulap na yung papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Hindi gaya din sa amin sa NCR, pataas na ng Northern Luzon, lamig ng amihan naman ang magiging concern sa amin. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically, mga light rain showers to drizzle rains ang madalas na iiral hanggang magpalit na ang bagong taon yan, mga folks. Unless, biglang may mabuong bagong low pressure area, ha? So, at least, malinaw po tayo dyan. Kamustahin naman natin ang lagay ng sama ng panahon gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Anyway, tinanggal na po sa ating tropical cyclone sector ang dalawang low pressure area na ating binabantayan mula kay 97W at 96W. Yung remnants na lamang siguro ni 96W ang magpapaulan nga po dito sa may bandang kalurang bahagi ng Visayas, kasama na ang bandang Palawan area at Kalayaan Group of Islands. Ayun, no? So yung remnants na lamang ni 96W, magpapaulan po ng husto dyan sa may bandang Palawan, lalo na at ang natira na lamang ay C98W. Bagamat nasa may bandang Brunei po ito, malapit sa karagatan ng Brunei, nakakaranas po ngayon ng violent and torrential rain showers dyan sa isla, mga isla na yan ng West Philippine Sea. Kaya doon sa mga kababayan natin na malapit dyan, na may binabantayan pong mga Navy, ingat na lamang po dahil napakalakas po ng ulan ninyo dyan ngayon na nararanasan ninyo sa West Philippine Sea or bandang Brunei po. Dahil yung low pressure area na C98W, tumaas na siya at maikukonsider ito kung pagbabasa natin ang 1-minute average as tropical depression. Maximum wind speed, 42.45 km per hour at bugso umaabot na ng 53 km per hour. So, nasa high anomaly of development na ito. 1,008 hectopascal, so parang habagat lang ang dala nito at kumikilos ito ng mabagal-bagal na pahilagang silangan sa bilis na 13 km an hour. Hindi masyado maapektuhan ang Pilipinas, bagamat yung remnants lamang ni 96W magbubusod nga po ng malawakang violent rain showers sa ilang bahagi ng Palawan at west portions ng Visayas area. So yun lamang po. In the rest, hindi naman magiging epekto ito sa buong kabuuan o kapuluan ng bansa dahil malayo naman itong C98W. So wala na po tayong binabantayang sama ng panahon after kay 96W. So yung forecast probability na lamang ay patuloy pa rin na naka-forecast yung mga ensembles nitong C97W. Kaya lang hindi na talaga inalista po siya ng ating tropical cyclone sector. Pero kung sakaling magtuloy-tuloy sana C97W, base dito sa forecast, pa-north westward pala dapat ang kilos ni 97W. Pero dahil hindi naman nagtuloy, mababa ang tsansa nito na maging bagyo, tuloy-tuloy ito, hindi naman naging significant na naging banta ito sa Pilipinas. So wala po tayong bagong binabantayan na bagong low pressure area. So diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring kung sakaling mayroong susunod kay 97W o magkaroon ng re-intensification kung sakali lang. Mula sa mga computer model simulation ng GFS ay mostly trough lamang. Ayan, yung ating amihan at shear line lamang. At embedded into tropical convergence zone lamang magpapaulan sa may bandang Mindanao pa rin at Visayas na magpapatuloy hanggang sa araw na yan ng Pasko. Ayan, So, dire-diretso na yan. Magdala na lamang ng payong, lalo na sa may Visayas at Mindanao dahil baka hanggang December 24 to 25 po. Medyo uulanin pa rin kayo dyan mga folks. So, medyo magdala na lamang ng payong. At kung bababasa naman natin ang ECMWF, ay ganun din ang ipinapakita. Madalas, inuulan ang bandang Visayas at Mindanao area. Naglalaro po yung mga surface trap dyan. So, medyo importante sa inyo dyan ang payong.
Hindi kagaya masyado din sa may bandang NCR, pataas ng Northern Luzon to extreme Northern Luzon. Mas gloomy lamang at medyo mahamog ang paligid, lalo na sa mga aakyat ng Baguio. Yun lamang nakikita natin dito at wala naman din nakikitaan na kasunod na anumang tropical wave. Kinabjem naman ganun din. Dito mas aggressive itong C98W papunta ng Vietnam. Pero sa Pilipinas, patuloy pa rin tayo makakaranas ng shield line at mga kalat-kalat na ulan, lalo na sa bahagi ng Visayas at Mindanao area. So yun lamang, dahil nagkakaroon pa rin ng redevelopment ng Intertropical Convergence Zone. So yun lamang hanggang Pasko na po yan. Makakaranas lang tayo ng mga ganung panahon. Yung 3 weather systems ay magpapatuloy pa rin sa bansa hanggang sa araw na yan ng Pasko. So medyo importante magdala po ng payong. Mula sa global spectral model naman natin na ginagamit, makikita po ay puro mga ulan lamang nakikitaan natin. Patuloy pa rin ang shield line at yung embedded ng Intertropical Convergence Zone, nakikitaan natin dito sa 925 hectopascal wind, speed, and direction. Sa mean sea level pressure naman, makikitaan natin ay wala naman tayo nakikita na anumang tropical wave hanggang sa araw na yan ng Pasko. So wala tayong magiging komento. Sa ating West Pacific Basin, wala rin tayo namamataan na bagong anomaly development o formation. Kung sa mean wind naman ang ating pagbabasehan, baka hindi natin napapansin, may convergence na naman tayo nakikitaan. So far, negative naman. So wala tayong magiging komento at wala naman tayo namamataan na bagong convergence development sa silangan ng bansa hanggang sa araw ng Pasko. So medyo good news naman po mga folks. Mga ilan pa nga pag-ulan lamang ang iiral, lalo na sa may Visayas at Mindanao hanggang araw na yan ng Pasko. So medyo bad news sa mga bumabiyahe sa may bandang Visayas at Mindanao. Medyo maulan po kayo dyan hanggang sa araw na yan ng Pasko at maaari tayong mag-extend hanggang sa dispiras ng bagong taon. So at least may idea na kayo. Okay, sa atin namang astronomical event, yung astronomy natin at yung ating climate ay yung winter solstice again ay pinost ko na yan sa ating Facebook page. Mamayang hapon pa po, eksakto 5:21 PM pa po, yung pinaka-maximum na may pinakamahabang gabi sa Northern Hemisphere po. So pagpalo niyan mamayang hapon pa po. And then ngayon nasa under pa rin tayo ng autumn season. Medyo autumn season pa rin. Pero sa atin sa Pilipinas, may tuturing na natin itong tag-amihan na kasi tayo o parang winter season na tayo. Kaya lang yung winter solstice, mamaya pa pong 5:21 PM pa po talaga yan, magma-maximum. So hindi pa po, mamayang 5:21 PM pa po, abang-abang na lamang ninyo. So pwede nyo i-screenshot yan kapag saktong 5:21 PM at yung position natin sa globe, kung ano yung itsura ng shadowing ng gabi at ng umaga. Kitang-kita naman sa ating current sunlight earth view, napakahaba po ng gabi at dito sa may bandang sa may bandang North Pole, halos wala na pong hindi ko lang alam kung sa Norway ba yan. May bansa na dyan, tuloy-tuloy na po ang gabi. Mga January o February na ata sila magkakaroon ng araw. And then buong December yata hanggang January ay puro gabi na lang po sa kanila. If I'm not mistaken, sa Oslo, Norway siguro, or basta sa area ng Norway, kung hindi po ako nagkakamali. Puro gabi na po sa kanila, wala na po talagang araw. Kasi nga po, napakahaba na po ng gabi sa Northern Hemisphere na. So, yan. Kung may mga Pinoy tayo sa Norway, paki-confirm na lamang po. Pero ang alam ko talaga, halos wala na talaga silang araw dyan. Puro gabi na lamang. Grabe, no? Walang araw sa loob ng halos 2 buwan. Imagine nyo po yan, wala silang araw, puro gabi lang. So, ang ganda siguro ng niyan, puro Christmas lights. Kaya lang, grabe naman ang lamig dyan. Yung snow, yun naman ang sa kanila, problema. So, mahal po ang kuryente sa kanila kasi puro heater ang ginagamit nila. So, yun po yung pinaka-ating astronomical event at yung ating astronomy and then yung ating equinoxes, yung winter solstice po para sa kaalaman ng lahat. Yan po ang pinaka-maximum na oras na kung saan pinakamahaba na ng gabi ng Northern Hemisphere. Sa Southern Hemisphere naman, gaya ng Australia, summer po sa kanila dyan. More than 40 degrees Celsius, if I'm not mistaken, umaabot pa nga 42 degrees Celsius po. Ang grabing init dyan sa Australia ngayon.
So kung may mga Pinoy tayo na sumusubaybay sa atin, alam po nila yan. Grabe po init dyan. Kasi summer po ngayon dyan sa may bandang Southern Hemisphere. Sa may Northern Hemisphere po ay mahaba naman ang gabi na umaabot sa Pilipinas. Ang Pilipinas naman hindi na sa maximum na mahaba ang gabi dahil medyo pagitan tayo eh. Hindi naman masyadong Northern Hemisphere ang pwesto ng Pilipinas. Pero medyo abot pa rin tayo at least mga ilang minuto ang mas mahaba ang gabi sa Pilipinas. At least maliwanag po yan sa ating mga folks. And then yung astronomical event natin bukas, also meteor shower lamang. So, ipopost na lamang natin yan sa ating Facebook page para sa mga kababayan natin na Astro Chasers. Sa ulat din doon naman, wala naman tayo na itala na medyo malakas-lakas sa mga pagyanig, puro mga minor earthquakes lamang. So, diretso agad tayo sa data feed ni P-Box. Merong 3 magnitude 4 plus, ang naitala na naman, dyan pa rin sa may bandang Davao Occidental. So, medyo malayo-layo naman. Isang magnitude 4.5, isang magnitude 4.4 sa may bandang Sarangani naman. So, halos malayo naman, bandang Balut Island dito. At bandang northeast ng Lawang, Northern Samar naman, magnitude 4.0 ito na may lalim na epicentral depth of 39 km. So, medyo malalim-lalim yung epicentral depth dito sa may bandang Northern Samar. May magnitude 4 yan, naganap yan kaninang umaga, 6:25 a.m. Sa may bandang Sarangani naman, naganap yan kaninang 5:51 a.m. At itong sa may bandang Jose Aban Santos, naganap naman ito kaninang 5:09 a.m. So, yun lang ang medyo malakas-lakas sa pagyinig na inetala sa data feed ni T-Box. And the rest, medyo kakunti pa lang yung mga minor earthquakes. Kung sisilipin naman natin yung total earthquakes natin for the month of December, since magdidisperas na po ng Pasko, tingnan natin kung umabot na ba ng 600 ngayong araw, yung total earthquakes natin. So, remind ko lang po, dyan sa may bandang Ilocos Sur, magalaw po ang yung tectonic plates dyan. Karugtong ng Manila plate po yan, ha. Dyan sa may bandang Ilocos plate, yan. Yung sa may karagatan ng Bigan. Yan. Yan, yan yung cluster na pinipinpoint ko. Yan, yung area na yan. Medyo yanigin po tayo dyan, ha. Medyo bantayin po natin dahil magalaw po yung subduction plate dyan. So, yun lamang po ang aking paalaala. At sa total earthquakes natin for the month of December 2024, reload po natin. So, yung total earthquakes na ngayon natin, nasa 616 total earthquakes na po tayo. 576 dito is magnitude 2.0 pataas. 36 sa magnitude 4.0 at 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. So, mukhang aabot pa ata ito ng 700 to 800 bago matapos ang taon ng 2024. So, tingnan po natin. Dahil nasa total of 616 earthquakes na po tayo. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, December 21, 2024.
At hanggang dito na ang konting daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, December 21, 2024. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang in sa ating website at www.pinmoweda.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong pagtatanghali na sa ating report. Since stationary lamang naman dito sa may bandang Metro Manila at ang buong bahagi ng Northern Luzon. Maliban lamang nga sa may bandang Visayas at Mindanao na tuloy-tuloy pa rin kayo makakaranas ng mga pagkalat-kalat mga pag-ulan po dahil po yung saturated ng init at lamig ay mataas yan sa lugar ninyo. So yun ang medyo banyos. Hanggang dispiras na yun ng Pasko hanggang December 25 na yan. So yun lamang, magdala na lamang ng payong mga folks. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.